Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi man po. Wala bang madaling araw? Binabati ko po kayo at sa lahat po ng mga legit supporters and bashers na rin. Ako po Kuya E, silent supporter po. Minsan, nakikimarites lang po sa mga ganap at sana po hayaan nyo na yung mga walang masabing maganda na lahat ay dulot ay kabadripan sa buhay. Sila po yata yung mga hindi masasaya o may inggit sa life. Kuya E, just call me Boji. Isa po akong discreet na darn kanina may sirena. Kuya E, isa po sa mga nakahiligan ko ay ang panonood ng mga K-drama o Koreanovela. Inspired man by Western movies or series, maganda naman ang mga production nila. Nakakakilig ang mga hati na Koreans na nagpapaalala sa akin ng mga naging karanasan ko sa isang Koreanong nakilala ko noon pa man sa aming probinsya. Kuya E, sili po ay bisita ng aming kapitbahay na mayaman. Buong pamilya na dumating sa hindi naman namin kapitbahayan, siguro may 6 blocks away sa amin. Nakita ko noon si Lee pero hindi ko nga makausap dahil sa Koreano at limited lang ang English niya. Kaya natuwa ako every time na naririnig ko ang salita ng mga pinapanood kong K-drama dahil nagpapaalala sa akin yun kay Lee. That time Kuya E ay 17 years old ako at masasabi ko na si Lee ay crush ko. Hindi naman siya yung gwapong-gwapo pero malakas po ang kaniyang appeal. Masasabi ko na naging close kami ni Lee dahil sa basketball. Yes, marunong ako mag-basketball kahit ayaw ko ng larong yun. Ang mga pinsanan at kapatid ko kasi naturuan ako noon. Minsang nag one-on-one kami ni Lee ay hindi ko maiwasan na damahin kapag inaagaw niya ang bola sa akin. Pero parang wala akong madama. Bakit naman? One time Kuya E ay nagkaroon kami ng time ni Lee na makapaligo sa isang malapit na ilog sa amin. Sa ilalim ng tulay ay bumaba kami. Naka-shorts na manipis si Lee, naghubad at nakita ko ang kanyang magandang abs. Still, may bakat ng konti pero batid mong juts. Lumangoy, naglaro, inalala ko ito, Kuya E, na para bang kaming mga karakter sa K-drama kasi nangyari na parang naglalaro kami at parang kami ay magjowa. Nang mapagod kami, Kuya E, umahon kami at doon umupo sa isang dayamihan sa gilid ng ilog na inakyat namin ang bahagya. Are you okay? Sabi sa akin ni Lee. Sabi ko naman, yes. Tapos ngingiti-ngiti. Humiga ako Kuya E at tumingin sa langit. Ganon din siya. Tipong nagpahinga kami, ginawang unan ang mga braso. Pero ilang sandali pa lang. Hindi na langit ang tinatanaw ko kundi ang mukha ni Lee. Nagulat man ako ay hindi ko naisip na umiwas sa kung ano man ang kanyang nais na gawin o balakin. Hinalikan ako bigla ni Lee, Kuya E. Mainit na mainit ang naganap sa aming dalawa na siya ngang ikinabigla ko kasi may kagalingan sa romansa si Lee. Hindi ko inasahan nang siya ay lantakan ako na tipong sanay na sanay. Sa totoo lang kapag nanonood ako ng mga K-drama ngayon ay may kung anong kailan ang naiisip ko dahil sa alaala kay Lee nung kabataan namin. Kuya E, ako man din ay nilantakan ko si Lee. Kahit na regular size nga siya ay confirm, nag-enjoy naman ako kay Lee. Naging madalas Kuya E ang pagkikita namin ni Lee at pagtitrip dahil hindi pwede sa tinutuluyan niya, minsan sa aming bahay kapag walang tao kami nagpapaligaya. Hanggang sa dun sa tabing ilog ay naging place namin talaga. Naalala ko Kuya E ng mga panahon na yon kung gaano katagal ang mga halikan namin ni Lee. Sa totoo lang, OA na kung OA pero halos tumatagal ata yun ng kalahating oras.
gustong gusto niya yung mahabang mga kissing scene. At 17 that time, hindi ko naman naisip or inisip na love na ba yun, pero na-enjoy ko ang bawat ginagawa naming dalawa sa tuwing magkakasama kami sa mga place na taguan namin o amin lang dalawa. Kami lang ang nakakaalam. Sinabi sa akin ni Lee bago siya umalis na mamimiss niya ako at ang mga ginagawa namin. At sana balang araw daw kapag nakabalik siya sa Pilipinas ay muli kaming magkita. Pero never na yun nangyari. Kaya ang mga nangyari sa amin ni Lee ay isang alaala na lang Kuya E. Lalo na hindi ko na rin naman alam ang kontak ng dati naming kapitbahay para maitanong or what kahit nga ba sa Facebook. Kaya masasabi ko na ang panonood ng mga K-drama ang mga nagpapaalala sa akin na minsan sa aking buhay ay may isang Koreano akong naranasan na talagang masasabi ko na panalong alaala, lalo na sa panahon ngayon na sikat ang mga K-drama. Hanggang dito na lamang po Kuya E at ang aking pasasalamat po sa inyong pagbasa po dito sa aking kwento. Nagmamahal, Boji. Ayun si Boji. Na-addict sa K-drama kasi at naalala yung kanyang nakalipas. No? Well, para sa'yo isang naging magandang alaala yung naging pagkikita o pagsasama nyo ni Lee ng sandaling panahon. Sana lang kung talagang halimbawa kung meron talagang kung paano ba kayo nag-meet noon o hindi na ba talaga halimbawa kahit man lang ba palitan ng email or what o wala nangyaring ganun siguro dahil sa sandali lamang siya pero anyways nagpapasalamat ako sa iyong napaka ikling kwento sana hinabaan mo pa katulad ng mga K-drama parang dumagdag ka pa sa mga K-drama na maikli lang yung mga kwento nila pero yun maraming salamat pa rin sa iyong kwento na mga nagpaalala nga sa iyo tungkol doon sa mga naranasan mo sa dati mong kakilala na isang Koreano. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.